Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghelyong kanyang hatid. Mahalaga ring isabuhay ang lahat ng itinuro sa atin ni Jesus. Makipot ang pintuan tungo sa langit, kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang kababaang loob upang tuluyan nating makita ang kanyang kaharian bilang biyaya na dapat tanggapin ng buong kagalakan at katatagan, nang sa gayoy magdulot ito ng mabuting bunga sa ating buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikamulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pol at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Laban, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipapahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton. Tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagbis. Ngunit pagkaraan niyon,
lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinaranan ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang pahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya ngayon pong ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At kung napakinggan po natin maigi ang mga pagbasa natin, para po sa araw na ito, tila pinapaalalahanan po tayo na merong kaligtasang ipinagbibigay at pinagtatamo ang Diyos para sa ating lahat. At ang kaligtasan na ito ay ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Magandang simulan po mga kapatid ang ating pagninilay para sa umagang ito
sa isang simpleng katanungan lamang po. Base po sa nakikita niyo po sa inyong paligid, sa mga naririnig po ninyo, sa mga nababasa po ninyo, masasabi niyo po ba na ang kasalukuyang panahon natin ay maituturing nating langit? Tinatanong ko po kayo, base po sa naririnig natin, base po sa nakikita po natin, base po sa nararanasan po natin, may tuturing po ba na yung kasalukuyang panahon natin na ito ay langit? Opo o hindi? Parang iba-iba po. No? Meron nagsasabi, opo, langit. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang kalangitan ng Diyos ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat. At kung ang kaligtasan ay para sa lahat, tunay ngang bukas ang pintuan ng langit na tanggapin ang bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, merong isang taong nagtanong sa Panginoon. At ang katanungan niya sa Panginoon, sabi niya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Tandaan natin mga kapatid, nung mga panahon na yon, ang paniniwala ng mga Hudyo, sila ay maliligtas. Ang paniniwala ng mga Hudyo na sila ay makararating sa langit. Dahil tandaan din natin mga kapatid, ng mga Hudyo, tinuturing nila yung kanilang sarili bilang piniling bayan ng Diyos. They were the chosen people of God. And for them, it is already automatic that they would enter the kingdom of God easily. For them, it is already automatic that they would enter heaven. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan tayo sa araw na ito na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos hindi nakukuha sa pangalan. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos hindi nakukuha sa kung ano lamang ang ating paniniwala. Pagkos pinapaalala sa atin sa araw na ito na ang pagpasok sa kalangitan, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, una sa lahat, nagmumula sa kabutihan at kabusilakan ng puso. Hindi nangangahulugan mga kapatid na bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, didiretso ka sa langit. Hindi nangangahulugan mga kapatid na dahil ikay nagsisimba araw-araw, didiretso ka sa langit. Hindi nangangahulugan mga kapatid na kahit halos oras-oras nandito ka sa loob ng simbahan ng Quiapo, didiretso ka sa langit. Bagkus ang tunay na makatatamasa ng kaligtasan ay ang mga taong may malinis na kalooban at puso. Baka nga araw-araw kang nagsisimba, pero hindi ka naman marunong makitungo sa kapwa. Baka nga araw-araw kang nagsisimba, pero madamot ka naman sa mga taong nasa iyong paligid. Baka nga sinasabi mong taong simbahan ka, pero tsismosa ka naman. Baka nga masasabi mong lingkod ka ng simbahan, pero 3 naman ang asawa mo. Pero ang magdadala sa atin sa kalangitan, mga kapatid, hindi ang ating pangalan, kundi ang magdadala sa atin sa kalangitan ay ang kabusilakan at kalinisan ng ating puso. What brings us to heaven is not just our knee, but what brings us to heaven is the purity of our heart. Malinaw po ba yun? Kasi ho, ang mga Hudyo, akala nila sila ang makapapasok lamang sa kaharian ng Diyos. Entitled. Entitlement.
But what brings us to heaven is not the title that we have, but what brings us to heaven is the purity of our hearts. Pangalawang bagay, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, sabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Kung ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat, anong pang ang dapat nating pagsumikapan? Tandaan natin, mga kapatid, bukas ang kaharian ng Diyos. Ngunit kung bukas ang kaharian ng Diyos, dapat din nating pagsumikapan na makarating sa langit. At kung tayo ay may kagustuhang makarating sa langit, dapat nagsusumikap tayong magpakabuti. Hindi lamang kalinisan ng puso, dahil ang kalinisan ng puso ang magdadala sa atin maging mabuti sa ating pagkilos at paggawa. Sa mga oras na tayo ay gumagawa ng kabutihan, ibig sabihin nakararanas din tayo ng kalangitan. Kung tayo ay nagiging mabuti sa ating kapwa, ipinararanas din natin sa ating kapwa ang langit. Dahil oras na tayo ay nagpapakabuti, ang langit ay sumasa atin. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo kanina, nararanasan pa po ba natin ang langit sa lupa? Nararanasan niyo pa po ba ang langit sa tahanan? Nararanasan niyo pa po ba ang langit sa komunidad? Nararanasan pa po ba natin ang langit sa bayan natin? Kasi baka tayo mismo ang nagiging hadlang upang ang ibang tao ay makaranas ng tunay na kalangitan. Kakalungkot po, no? May mga taong nagiging ganid. May mga taong kayang magnakaw. May mga taong kayang manira ng kapwa. Kaya siguro hindi nakararanas ng kalangitan. Pero kung ang langit na naisasagawa natin ang kabutihan sa ating mga puso, hinahayaan din nating makaranas ng kalangitan ang ibang tao. Tanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang gustong makapunta sa langit? Parang wala naman. Taas nga ang kamay ng gustong pumunta sa langit. Dami, ha? Kung gusto niyong pumunta sa langit, sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Magpakabait ka na. Huwag ka nang manira ng kapwa. Huwag ka nang magnakaw. Dahil oras na tayo'y nagpapakabuti, nakararanas tayo ng langit. At kung tayo'y nagpapakabuti, hinahayaan din natin ng iba na makaranas ng langit. Sa tahanan, nararanasan pa ba natin ang langit? Kayo, mga estudyante ko, nakararanas pa ba kayo ng langit sa eskwelahan? Sanay na sanay ho silang sumagot. Ang tunay na kalangitan, nagsusumikap, magpakabuti. Panghuli, mga kapatid, doon sa talinghagang ibinahagi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtiis kayong nakatayo sa labas, at katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasagutin kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo.
Gusto nating makapasok sa langit, kaya katok tayo ng katok patungo sa langit. Pero sinasabi ng Panginoon dun sa ating ebanghelyo, hindi ko alam kung taga saan kayo. Sa panahon natin ngayon, marahil ang gustong sabihin ng Panginoon, who you? Sino kayo? Kaya ang sasagot natin, kagaya ng sagot ng mga tao dito, kumain po kami at uminom, kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. At ang sasagutin ulit ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Mga kapatid, nagsusumikap din po ba tayong maging malapit kay Jesus? At alam natin mga kapatid, na ang Panginoon ay laging gumagawa ng paraan upang maging malapit sa atin. Tama po ba? Pero tayo din po ba gumagawa ng paraan upang maging malapit sa Panginoon? At ang pagiging malapit sa Panginoon, hindi lamang nakikita dahil ikay araw-araw nasa simbahan. Ang pagiging malapit sa Panginoon ay hindi lamang nakikita dahil malaki kang magbigay sa simbahan, malaki kang tumulong sa kapwa. Ngunit ang tunay na pagiging malapit sa Panginoon, nakikita kapag nagiging kamukha na natin si Jesus para sa iba. When you become closer to God, it means that you become like God. When you become closer to Jesus, it means that you look like Jesus. Kaya nga marahil, nung kumakatok sila, hindi sila pinagbubuksan ng Panginoon. Bakit? Baka kasi hindi na sila kamukha. Pwede kayong maging close, pero baka yung pagiging close nyo at malapit nyo sa Panginoon, hindi nagdudulot sa iyo maging kagaya at kamukha ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, magandang tanungin po yan sa atin, ha? Yung pagiging malapit ba natin sa Panginoon, nagdudulot sa atin maging kamukha ni Kristo. At kung tayo ay nagiging kamukha ni Kristo, tayo'y papapasukin sa kaharian ng langit. Mga kapatid, naniniwala po ako, lahat tayo gustong makarating sa langit. At kung gusto nating makarating sa langit, dapat nandoon ang pagkakaroon ng malinis na kalooban at puso. At ang pagkakaroon ng malinis na kalooban at puso ang magtuturo sa ating pagsumikap, magpakabuti. At sa mga oras na tayo ay nagsusumikap, magpakabuti, yan din ang mga pagkakataon na tunay tayong nagiging kamukha ni Kristo. At kung tayo'y kamukha ni Kristo, tunay ngang bukas ang langit. Tunay ngang papapasukin tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, yan po ang hilingin nating pagpapala at grasya mula sa Diyos. Na sa bawat pagkilos at paggawa natin, nandoon ang kabusilakan ng puso, nandoon ang kabutihan, at higit sa lahat, nagiging kagaya tayo at kamukha ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom
sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya. Dito at ngayon, isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito. Kami nagsusumamo, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo po si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang may handog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ng mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan, sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga nag-alay ng intensyon sa ating mga misa ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarinawa namin ang iyong paghahari dito at ngayon, upang tulad ng iyong anak ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos aming Ama, na kaya na namin alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog
kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming kinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay nag-isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Tumawag po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipino ka namin, kararungan buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Sa krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,